Tuloy ang konsultasyon tungkol sa political dynasty. Pinakikinggan ng mga mambabatas ang opinyon ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga taga Bacolod City, dudang lulusot ang panukalang anti-political dynasty. Lalo't sa Senado pa lang, marami nang nakikinabang dyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa usapang anti-political dynasty kahapon sa Carmona, Cavite, kita ang bugso ng damdamin ng ilang pabor sa dinastiya. Ang political dynasty po ay hindi po problema ng bansang Pilipinas. Ang problema po ng bansa natin ay corruption. Hindi naman kumagawa ng dynasty. Ibang lahat ay masama, di ba? May namumukuti naman, namumukutangin naman maganda magpalakad. Kaya nasa tao na rin lang yun. Maraming kabataan naman ang gustong puksain ang paghahari ng mga magkakaapelidong sa gobyerno. Para po magkaroon po ng equal chances ang lahat ng mamamayang Pilipino sa paglaban o pagkandidato sa nararating na eleksyon. Marami na nga pong ipinasa na bill para rito, subalit hanggang ngayon po ay wala pa rin. Almost 40 years na po ang nakakalipas. Kung sa Carmona ay litaw ang pagkakaiba, tila may unity naman sa Bacolod City sa Negros Occidental. Sa public hearing doon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, marami ang pabor sa panukalang anti-political dynasty. Ito rin po ang sinisisi namin na naging ugat din ng korupsyon na dahilan ng kahirapan at pagkabansot ng pangundad ng ating bayan. Sa Negros, you name it, we have it. Kung anong klase mang dinastiya yan. Merong fat, merong tin, pero may sinasabi na silang obese. Maging ang mismong Vice Mayor ng probinsya na si Justin Gatuslao, pabor din sa panukalang batas, kahit pa bahagi siya ng dinastiya. I belong to a political clan. One often described as among the longest standing and most enduring in our province. And yet I am here with you today to say plainly and clearly without hesitation that I support the passage of an anti-political dynasty bill. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Risa Hontiveros, plano nilang maipasa ang panukala bago matapos ang buwan ng Marso ngayong taon at gusto niya itong maipasa hanggang sa 4th degree of consanguinity. Yun nga lang, ang tanong ng isang estudyante, paano ito ilulusot? Kung sa Senado pa lang, may 8 nakikinabang na sa dynasty. Nandyan ang magkapatid na Tulfo, magkapatid na Villar, magkapatid na Cayetano at magkapatid na Ejercito Estrada. Isa pang tanong, sakop ba ng panukala ang elected at appointed officials na magkakamag-anak gaya ni Senator Sherwin Gatchalian at ang kapatid niyang si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pareho namang appointed ang magkapatid ding DILG Secretary John Vic Remulla at Ombudsman Boying Remulla. Positions of these political families is so entrenched that I don't mean to be a pessimist, but I have little to no confidence that any form of an anti-political dynasty bill would be a law. Sagot ni Hontiveros, but definitely I'm not pessimistic sa chances ng isang anti-political dynasty bill in this 20th Congress. I have to confess, as an older person here, I am actually hopeful. Why? Dun sa 8 na dynasts sa Senate, 2 ay authors ng anti-political dynasty bills. pati si Attorney Jose Ortiz na dating mayor sa Negros Occidental, umaasang matutuldukan din balang araw ang dinastiya. Even the son of the president, si Sandro Marcos, kag sang aton nga Speaker of the House, nagadusugid sini. In short of saying that the message of Malacanang is clear, that this bill must be passed within the year. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.